Para sa kaalaman ng lahat or sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Janice M. Fernandez. Ako po ay isang nurse at nalaman ko po si IMG noong December 2022 po, last year lang po. Ngayon po, isang taon na rin po akong financial educator po ni IMG. Dahil natuto ako sa financial education ni IMG, ako po ay isang saver and investor na rin po. Kaya kung ano man po yung mga natututunan ko, ay akin pong ibinabahagi po sa lahat po ng aking mga katrabaho, kapamilya at mga kaibigan po. So, ang topic po natin ngayon ay ang Kaiser Long-Term Healthcare po. Dahil usually naman po sa ating mga trabaho is meron po tayong tinatawag na short-term healthcare. So, ang ating pag-uusapan ngayon na long-term healthcare po is yung magsusupplement po kapag tayo po ay nag-retire na. Dahil mas kailangan po natin ang healthcare during our senior years. Yun po yung 61 years old and above po natin. Dahil usually po, ang sakit po at mga iba't ibang sakit po is lumalabas during our senior years po. So, meron po tayong tinatawag dito na solid financial foundation po. Makikita po natin dito na hindi lang po daw dapat tayo nag-i-invest sa mutual funds, sa stocks, or sa real estate po. Dapat meron din po tayo yung mga nandito sa ibaba po natin para maging solid po ang ating financial foundation. Sa pag-attend ko po kay IMG, dito ko lang po natutunan na meron po healthcare. Meron po tong dalawang klase, short-term healthcare and long-term healthcare po. Ating pong pag-uusapan ngayong hapon na ito is yung ating long-term healthcare po. Kaya marami pong kumukuha ng ating Kaiser po dahil nadya-jumpstart na po niya itong ating solid financial foundation po. December 2022 po, sinimulan ko na rin po ang aking Kaiser Savings Plan po dahil meron na po itong investment, meron na po itong protection or life insurance, and meron na rin po itong healthcare na ang pinaka-strength po niya is yung ating long-term healthcare component po. So, dapat daw po, tayo po is meron, lagi po tayong gumagawa ng ating financial plan. So, meron po tayong tinatawag dito na complete financial plan po. The three major financial needs. So, ano-ano daw po yung mga ito? So, una dyan po is kailangan po natin ng healthcare. Dahil paano daw po kung nagkasakit po tayo? Nitong nakaraang pandemic po is marami pong mga taong nagkasakit at hindi po nakapaghanda kaya yung mga savings po nila is naubos po at saka yung mga investment po nila is naibenta po nila ng palugi. Paano daw po kung hindi sapat yung ipon po natin? Kaya mahalaga po na magkaroon po tayo ng healthcare dahil magkakaroon po tayo ng malaking discount at saka mas makakatipid po yung family po natin. And what if our family can take care of us? Paano po kung tayo po ay isang breadwinner, tayo po ay isang OFW, at kung tayo po yung nagkasakit? Kanino po tayo hihingi ng tulong or kanino po tayo kukuha po ng fund? So mahalaga po talaga na magkaroon po tayo ng healthcare nang sa ganun po is maka-discount po tayo ng malaki. So pangalawa po dyan na kailangan natin is yung life insurance po. Dahil paano daw po kung may mangyari sa atin. Lalo na kung tayo yung breadwinner ng ating family, tayo yung inaasahan ng ating pamilya na mag-provide ng mga pangangailangan nila araw-araw. So mahalaga po talaga na meron tayong life insurance dahil ang life insurance po is life protection po. Pag tayo po ay kinuha ni Lord po ng maaga, paano na po yung ating mga family? Wala na pong income na magsusuporta po sa kanila. So, kailangan magkaroon tayo ng insurance dahil si life insurance po is meron po tayong instant money po na makukuha or may instant money na makukuha po ang ating kapamilya kapag may nangyari po sa ating mga breadwinner. Then, paano din daw po kung may mga dependents po tayo? What if hindi tayo nakapaghanda, wala tayong life insurance, paano na yung mga anak natin
na nag-aaral. What if nasa private school yung mga anak po natin? So kung walang life insurance, wala pong income protection, so possible na yung mga anak po natin is titigil po sila sa kanilang pag-aaral dahil wala po tayong life insurance. So napakahalaga po talaga na magkaroon po tayo nito para just in case na kunin po tayo ni Lord ng maaga po is meron pong instant money po na matatanggap yung ating pamilya para magamit po nila kapag kinuha na po tayo ni Lord. Then, who will take care of our family daw po? Isipin po natin, kung kinuha na po tayo ni Lord, paano na yung mga pamilya natin, paano na yung mga pangarap natin sa kanila? At hanggang doon na lang ba? Titigil na ba? Yung mga anak natin nag-aaral, parang may stop sila, o parang mawawalan na sila ng pagkukuhanan ng mga basic needs. Magda-downgrade na po yung buhay po ng ating mga pamilya. Kaya napakahalaga po talaga na kung tayo po ay yung inaasahan ng ating pamilya or tayo po yung breadwinner is dapat magkaroon po tayo ng life insurance. Then pangatlo po na dapat magkaroon po tayo is dapat magkaroon po tayo ng investment. Dahil sa ngayon, meron po tayong mga pinagkakitaan, negosyo, or mga investment, mga ganun po. Hindi naman po lifetime yan. There are times po na mag-stop tayong magtrabaho. Isipin po natin, what if you stop working, saan po tayo kukuha ng pondo? And then, kung nag-retire ka na, kanino ka aasa pagtanda mo at the age of 60, nag-stop ka na, isipin mo lang, nag-retire ka na, what if nabuhay ka pa hanggang 70 years old? So, ano ang aasahan mo or pagkukuhanan mo ng pondo para ikaw ay mabuhay pa? Saan mo kukunin yung gagastusin mo araw-araw? What if during your senior years is lumabas or nagkaroon ka ng sakit? Would you plan to be a burden to your family? So, kailangan daw po magkaroon po tayo ng investment. Itong investment na ito po is yung money working for us na ito yung aasahan po natin kapag tayo po ay senior years na po. The solution po is dapat magkaroon po tayo ng investment nang sa ganun po is maging secured po yung future po ng family po natin. Then, yung napag-usapan po natin kanina, yung healthcare, yung life insurance, and then yung investment po, ang lahat po niyan ay nakay Kaiser na po lahat. Kaya tinatawag po natin na 3-in-1 investment po si Kaiser. Dahil tatlo po sa ating Solid Financial Foundation is nasagot na po ni Kaiser. Kaya maraming kumukuha po ng Kaiser po dahil po ito ay 70 to 20 po. Ano nga ba yung 70 to 20, Miss Janice? Tatandaan lang po natin sa Kaiser po is 7 years lang po tayo magbabayad and then 20 years po yung term po nito. So para mas maunawaan po natin, i-discuss po natin lahat yung mga benepisyo na makukuha po natin sa mga iba't ibang period po. Dahil po kay Kaiser po is meron po itong 4 na period. During the accumulation period po, ito po yung time na nagbabayad po tayo. Ito po yung 1st to 7 years po. Then, extended period naman po, dito po yung natapos na tayong nagbayad. Ito po yung mga benepisyo na makukuha po natin during our 8th and 20th year po. Then, next po is, kung nag-mature na po yung plan po natin is kung ano yung mga benepisyo na makukuha natin, then i-discuss po natin later po. Then, kapag nag-mature po yung plan natin at hindi po natin ito kinuha, is meron pong long-term care period po na tinatawag po. Then, i-discuss po natin during our accumulation period kung ano-ano po yung mga benefits po natin. Dito po yung first 7 years po na nagbabayad po tayo. Meron tayong mga benepisyo po na hospitalization or inpatient benefits. Just in case po na na-confine po tayo sa hospital is may coverage po tayo dyan. Then, meron po tayong benefits na pre-annual physical exam or the APE. Meron po tayong benefits
sa annual physical exam po na may tinatawag po tayo ditong APE coverage or the basic 5. Ano-ano po yung mga pwede nating ma-enjoy po dito? Meron po itong physical examination, chest x-ray, routine dialysis, routine urinalysis, CBC or complete blood count. Meron naman po tayong ECG dito for members above 35 and pap smear for female members above 35 years old or as required po. Then, meron din po tayong dental benefits po dito. Meron po tayong unlimited dental checkups, mga unlimited tooth extraction, then once a year free dental prophylaxis or ito po yung cleaning. Then during the accumulation period po, meron pa rin po tayong benefits na 20-year life insurance po dito. So halimbawa po dito, if yung cost po ng death po natin is accident po, meron po tayong life insurance po na 450,000 po dito. Then pwede pong madoble po yung 450,000 na yun kung ang cost of death po natin is accident. Pwede pong umabot ito ng 900,000 pesos po. Then, meron po tayong waiver of installment po dito due to death or disability po. Just in case po na kunin po ni Lord ng maaga yung policy owner po, kunyari nakabayad pa lang siya ng 1 taon po, mawi-waive na po yung plan po ng ating policy po. Matatransfer po ito sa beneficiary po ni owner po. Then, meron po itong makukuhang life insurance or instant money po na pwede pong matransfer sa kanilang bank account. Bank account po ng ating mga beneficiary po. So, napakaganda po talaga ni Kaiser po. So, pangalawa pong period is yung ating extended period po. Dito po yung time na natapos na po tayong magbayad po ng ating Kaiser plan po. During this time, 8 to 28 year po, ang ating mga benefits po is meron pa rin po tayong hospitalization or inpatient benefits po. Then, nadagdag na rin po dito yung ating consultation. Kasama na po dito yung outpatient benefits or yung ating check-ups po. Then, meron pong maternity para sa ating mga maternity benefits para sa ating mga kababaihan. Then, marami pong kumukuha ng Kaiser kasi during this time na po, 8 to 28 year po, covered na po yung mga pre-existing illnesses and dreaded diseases po. And sa mga negosyante po or sa mga ibang kumukuha po ng ating Kaiser plan po is nagustuhan po nila ito kasi meron pong investment component po si Kaiser po. Dahil kapag hindi po natin nagagamit yung ating healthcare benefits po is nagko-compound po ito up to 10% po. Then the higher the plan po na kukunin po natin dito sa Kaiser po is the higher naman po yung ating mga benefits na makukuha po. Pangatlong period po kay Kaiser, ito po yung time po na nag-mature na po yung ating plan after 20 years po. So ang benefits po natin dito is may choice po tayo na kunin na po lahat yung plan po natin or pwede po tayong magtira ng kalahati para at least po yung plan type po natin is nag-earn pa rin po ng interest po. Dito nga po, tutuloy po tayo dito kapag whatever the fund na maiwan po sa ating plan po is yun po yung kikita pa po ng interest po. Nagpo-compound po siya yearly po. Then this time po, kapag hindi po natin nagamit yung ating mga healthcare benefits po, is may bonus po tayong makukuha. Meron po dito yung tinatawag nating return of premium po. Return of premium na atin pong tinatawag, meron pong 85% of premium ng ating binayad po is ibabalik sa atin kapag hindi po natin nagamit yung mga healthcare benefits po natin. So para mas maunawaan po natin, nag-start po tayo dito at the age of 30 po, kumuha po ng annual premium na 30,000 pesos po. Ang term insurance niya is 225,000 at ang contact
Ang contract price po niya is 210,000 po. So makukuha po natin yung 30,000 times 7 years na magbabayad lang po tayo. So makukuha po natin yung kontrata po natin. So at saka ang projected value po ng ating investment po is 583,000. Kung ikukumpara po natin dito, para trumipli po yung ating investment po. At ang income po ng ating investment po is nasa 373,000 po. So paano po natin nakuha tong ating 373? Yung maturity value minus the contract price po, kaya nakuha po natin yung income po ng ating investment. So per year po, yung ating investment is kumikita siya ng 8.8%. So nabanggit po natin kanina, the higher the plan type po na ating kukunin po is the higher the benefit po na atin pong makukuha po. So kung ang kinuha po natin itong 6,000 pesos annual premium po, meron po itong term insurance na 450,000, contract price po na 420,000, at ang projected maturity value niya po after 20 years po is 1.1 million po. So may kinita po itong 680,000 po. So 1.1 million minus the 420,000 pesos, kaya nakuha po natin ito. So, yearly po, yung investment po natin is kumikita po ng 8.8% po. So, meron din po dito, kung isi-save lang po natin dito, yung 60,000 pesos natin, sa 16 years po, ang pera po natin, by that time is 960,000 pesos. So, dito, 16 years tayong nag-ipon, at ang pera po natin is 960,000. Samantalang dito po kay Kaiser, kapag tayo po ay kumuha, 60,000 yearly na atin pong binabayaran for 7 years lang po is meron tayong projected value income po na 1.1 million. So kung kayo po yung papipiliin po, ano yung mas gugustuhin natin para mas mag-grow po yung pera natin? Dito po ba tayo sa 16 years or doon po tayo sa 7 years na pagkuha lang plan po kay Kaiser po? Paki-comment nga po natin. Dito kasi sa 60,000 pesos din po, hindi lang po investment ang natin makukuha natin kay Kaiser. Kung matatandaan po natin kanina, si Kaiser po is meron pong healthcare and life insurance na po. So, tutuloy po tayo dito sa long-term care period po. Kung after na nag-mature po ng ating plan ay hindi po natin kinuha or nagtira po tayo ng kalahati. So, ang mangyayari po sa pondo po na naiwan natin po kay Kaiser po is pwede po siyang kumita ng 3% to 10% compounding interest po. So, para mas maunawaan natin, at the age of 30, annual premium po na kinuha is 30,000 po. And then, after 20 years na nagbayad po, may maturity value po na 583,000 po. So, on the 21st year po ng ating fund is kumikita na po ito ng 10%. So kapag hindi pa natin kinuha po yung pondo po natin dito. And at the age of 60, kapag magre-retire na po tayo, is meron na po tayong 1.5 million. At pag kumita rin po ito ng 150,000 at 10% interest per year, is meron po tayong monthly passive income na 12,000 pesos. So malaking tulong po ito, additional po sa pension po natin sa SSS po talaga. So dito naman po, kapag the higher the plan type, mas malaki yung kinuha po natin, 60,000 pesos annual premium. Ang maturity value po niya after 20 years po is meron po tayong 1.1 million. And on the 21st year, kumita ito ng 110,000 po. And during at the age 60 na po, nag-retire tayo, is may makukuha tayong 3 million. And itong pera nating 3 million is kumita siya ng another 10%, 300,000. And meron po tayong monthly passive income na 25,000 pesos. So, malaking tulong po ang 25,000 pesos po na ito. Pandagdag po sa ating mga
savings and investment po during our senior years po. So tatandaan po natin kay Sir po is meron po siyang 4 na period. Ito po yung mga period po, accumulation period po, extended period, maturity, and long-term care period po.